Nakaupo ako sa isang plastik na upuan sa gitna ng maingay na palengke sa Quezon City. Pawisan at pagod. Ang amoy ng usok mula sa mga ihawan ay humalo sa init ng gabi. At ang ingay ng mga tricycle at sigawan ng mga tindera ay parang sumisigaw sa akin na umalis na. Ako si Ethan Carter. Isang vlogger mula Chicago. At nandito ako sa Pilipinas para isalvage ang bagsak na karir ko. Pero habang hinintay ko ang perpektong kuha para sa aking susunod na video, isang bagay ang hindi ko inasahan. Sa tabi ko, sa isang abalang isawan, may isang pamilyar na mukha si James Peterson. Ang sikat na American celebrity chef. Nangumunguya ng isaw na parang ito ang pinakamasarap na pagkain sa mundo. Seryoso. Isaw. Yung mga lamang loob na inihaw na kinutya ko bilang kipagkain ng mga barbaro. Ano ang hinintay ko rito? Ano ang hindi ko nakikita sa lugar na ito? Kumusta? Ako si Ethan Carter. Ngayon, gusto ko sanang ikwento sa inyo ang isang paglalakbay na nagpabago sa buhay ko. Isang kwento kung paano nabago ng Pilipinas ang lahat ng preconceptions ko tungkol sa kulturang ito, lalo na ang pagkain na inakala kong hindi ko kailanman gugustuhin. Mula sa aking pagkadismaya at pagkutya, natutunan ko ang isang bagay na hindi ko inasahan, na ang bansang ito ang tunay na paraiso sa mundo. 4 na buwan na ang nakalipas mula nang iwan ako ng asawa ko. At 3 buwan mula nang magsimulang bumagsak ang views ng YouTube channel ko. Sa Chicago, kilala ako bilang Ethan the Explorer. Pero ang totoo, wala na akong na-explore kundi ang sarili kong pagkabigo. Ang mga video ko puno ng sarkasmo at pagpapanggapay dating nagpapatawa sa mga tao. Pero ngayon, parang wala nang pakialam ang audience ko. Kaya naman nang mag-offer ang sponsor ko ng pagkakataon na mag-shoot ng travel series sa Pilipinas. Kahit ayaw ko, wala akong choice. Manila. Seryoso. Yung lugar na puro traffic, dumi, at kakaibang pagkain. Sabi ko sa sarili ko. Pero kailangan ko ng pera. Kailangan ko ng content. Kaya heto ako. Dala ang aking kamera at isang malaking dose ng pag-aalinlangan. Pagkababa ko sa para akong sinampal ng init at amoy ng usok. Ang mga jeepney, mga makukulay na sasakyang parang lata na may mga nakasulat na God bless our trip ay nagkakagulo sa kalsada. Ang mga tao, naglalakad ng mabilis, sumisigaw, tumatawa, parang walang pakialam sa kaguluhan. Sa isip ko, ito ba ang third world chaos na sinasabi nila? Kinuha ko ang kamera ko at nagsimulang mag-record. Kumusta? Mga kaibigan, Ethan the Explorer here. Live from Manila, where the streets are loud and the food is questionable. Sabi ko, habang ini-zoom ang isang tindera ng balut. Sino ang kakain nito? Isang itlog na may sisiw. No thanks. Tumawa ako. Pero sa loob, pakiramdam ko, kailangan ko ng mas juicy na content. Kaya naman napunta ako sa San Isidro. Isang barangay sa Quezon City na sinabi ng sponsor ko na authentic daw. Sa San Isidro, ang palengke ay parang buhay na sarili. Ang mga ilaw mula sa mga tindahan ay kumikislap. Ang amoy ng inihaw na isda at karne ay humahalo sa hangin. At ang mga tao mula sa mga bata hanggang sa mga matatanda ay parang magkakakilala. Pero para sa akin, ito ay puro gulo. Napansin ko ang isang maliit na isawan sa sulok, kung saan isang babaeng halos kaedad ko ang abala sa pag-ihaw ng mga stick ng lamang loob. Siya si Luz Viminda. O Luz. Tulad ng sinabi ng karatula sa stall niya, Luz Famous Isaw. Kinuha ko ang kamera ko at nagsimulang mag-film. Guys, tingnan niyo to. Isaw. Grilled chicken intestines. Sino ang mag-aakalang ito ang kinakain nila dito? Sabi ko. Pilit na pinapatawa ang audience ko. Si Luz. Na narinig ako.
ay ngumiti lang at sinabi, "Sir, libre po ang sample. Subukan mo." Tinanggihan ko siya. Tumatawa. "No way. Ek, I'm not eating that." Pero ang ngiti niya yung tipong hindi nagpapakita ng galit kahit na kinutya ko ang pagkain niya ay parang nag-iwan ng kakaibang pakiramdam sa akin. Habang naglalakad ako palayo, sumakay ako sa jeepney ni Kuya Ben. Isang driver na parang stand-up comedian sa sobrang kwento. "First time mo sa Pinas, boss?" Tanong niya, habang iniikot niya ang manibela sa gitna ng traffic. "Ang ganda dito." "No. Wait till you see the fiesta." "Fiesta? Seryoso?" Sa isip ko, isa na namang magulong event na puro ingay at kaguluhan. Pero ang excitement sa boses ni Kuya Ben ay parang nakakahawa. Sa di kalayuan, nakita ko si Mang Tony. Isang matandang lalaki na abala sa pag-aayos ng mga banderita sa kalsada. Sabi ni Kuya Ben, si Mang Tony daw ang ihero ng San Isidro. Laging tumutulong sa komunidad. Hero? Sabi ko sa sarili ko. Sa ganitong lugar. Pero habang tinitingnan ko ang paligidang mga batang tumatakbo. Ang mga tindera na nagbibigay ng libreng sample. Ang mga ngiti kahit na mainit at maingay na paisip ako. May mali ba sa expectations ko? Kinabukasan. Nagising ako sa isang murang hotel sa San Isidro. Ang aircon ay parang sumusuko sa init. Sa labas ng bintana, narinig ko ang mga sigaw ng mga tindera at ang tunog ng mga jeepney. Ang plano ko, maghanap ng mas maraming content para sa channel ko. Isang bagay na magpapatawa sa audience ko sa Amerika. Pero habang naglalakad ako pabalik sa palengke, may kakaibang pakiramdam na sumisibol sa dibdib ko. Bakit ba ang saya ng mga tao dito kahit na? Sa tingin ko, wala naman silang maraming pera o kaginhawahan tulad ng nasanay ako sa Chicago. Kinuha ko ang kamera ko at nag-record ulit. Day 2 in Manila. Guys, let's see what kind of weirdness we can find today. Sabi ko. Pero hindi na kasing sigurado ang tono ko tulad ng kahapon. Sa palengke, muli kong nakita si Luz sa kanyang isawan. Ngayon, mas marami ang mga customer niya. Mula sa mga estudyante hanggang sa mga matatanda. Lahat sila nakangiti habang kumakain ng isaw at nagkukwentuhan. Sir Evan. Balik ka. Sabi ni Luz. Na para bang matagal na kaming magkakilala. Tinawag niya akong teaser. Kahit na halos magkaedad lang kami. At may kakaibang init sa boses niya na hindi ko maipaliwanag. Subukan mo na to. Libre pa rin. Dagdag niya. Inaabot sa akin ang isang stick ng isaw. Tumawa lang ako at umiling. Luz. I'm good. Maybe next time. Sabi ko. Pero sa totoo lang. Natakot ako. Ano ba ang lamang loob na to? Sa isip ko. Paano ko ipapaliwanag sa viewers ko kung sakaling magustuhan ko to? Baka masira ang image ko bilang sarcastic vlogger. Habang naglalakad ako, napansin ko ang isang grupo ng mga bata na naglalaro ng sipa sa kalsada. Simple lang ang larong yun, isang bola na gawa sa ratan pero ang saya nila. Para bang wala silang pakialam sa init o sa dumi ng paligid. Napahinto ako at kinunan sila ng video. Tingnan niyo to. Guys. Kids here play with. What even is that? A fever ball. Sabi ko sa kamera. Pero habang tinitingnan ko sila, napaisip ako. Sa Chicago, bihira akong makakita ng mga batang ganito kasaya sa simpleng laro. Bigla akong nahiya sa pagkutya ko. Bakit ba kailangan kong i-mock ang lahat? Noon ko nakilala si Mang Tony ulit. Nakita ko siyang tumutulong sa isang matandang tindera na magbuhat ng mga basket ng gulay. Ethan. Ikaw ba yan? Tanong niya. Na para bang kaibigan ko na rin siya. Halika.
Tulungan natin si Aling Nida. Bago ko pa maprotesto. Heto na ako. Nagbubuhat ng basket ng kangkong at talong. Sa isip ko. Ako. Nagbubuhat ng gulay sa palengke. Ano to? Reality show. Pero habang nagkukwentuhan kami ni Mang Tony, nalaman ko na dating guro siya at ngayon ay voluntaryo sa isang orphanage sa San Isidro. Dito sa Pilipinas. Ethan. Ang tunay na yaman ay nasa tao. Hindi sa pera. Sabi niya. Tumango lang ako. Pero sa loob, parang may tumutusok sa dibdib ko. Sa Chicago, wala akong ganitong klaseng komunidad. Lahat kami dun. Parang laging nagmamadali. Laging nag-iisa. Nang gabing iyon, inimbitahan ako ni Kuya Ben na sumama sa isang i-practice para sa isang fiesta na magaganap sa San Isidro. Boss, kailangan mong makita to. Ang ganda ng sayaw natin. Sabi niya habang nagmamaneho kami sa kanyang jeepney. Pagdating doon, nakita ko ang isang grupo ng mga kabataan na nagsasanay ng isang sayaw na tinawag nilang Isinulog Inspired. Ang mga galaw nila mabagal pero puno ng enerhiya. Kasabay ng tugtog ng mga tambolay parang ipinapakita ang isang kwento na hindi ko pa naintindihan. Si Luz ay naroon din. Sumasayaw kasama ang grupo. At nang makita niya ako, umiti siya at kinawayan ako. Sir Evan, sumali ka. Sigaw niya. Tumawa lang ako at umiling. Pero sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ko na parang gusto ko talagang sumali. Habang pinapanood ko ang sayaw, may kakaibang damdamin na bumalot sa akin. Ang mga tao dito si Luz, si Kuya Ben, si Mang Tonya ay parang hindi nagpapanggap. Hindi tulad ko, na laging may kamera para magmalaki o magpatawa. Sa Chicago, ang buhay ko ay puro content. Puro likes at views. Pero dito, ang mga tao ay buhay na buhay. Kahit na simple lang ang mga bagay sa paligid nila. Napaisip ako, ano ba ang hinintay ko sa Pilipinas? Ano ba ang inaasahan ko na makikita ko? Ang mga kutyang iyon. Ang mga sarkastikong video ko para saan ba yun? Habang tinitingnan ko ang mga kabataang sumasayaw. Ang mga ilaw ng palengke. At ang mga ngiti ng mga tao. Naramdaman ko na parang may mali sa akin. Pero hindi ko pa rin maamin sa sarili ko. Hindi pa rin ako handa na tanggapin na mali ang mga hinintay ko tungkol sa bansang ito. Bago ako umalis, hinintay ako ni Luz sa labas ng practice area. Sir Evan, sigurado kang ayaw mong tikman ang isaw? Tanong niya ulit. May ngiti pa rin sa mukha. Luz, hindi talaga ako sigurado sa ganyang pagkain. Sagot ko. Pero this time, hindi na ako tumawa. May bahagi sa akin na nagtaka bakit ba ang saya niya kahit na kinutya ko ang negosyo niya. CJ. Sir. Pero kapag nagbago ang isip mo, nandito lang ako. Sabi niya bago bumalik sa kanyang stall. Habang naglalakad ako pabalik sa hotel, ang mga salita ni Mang Tony at ang ngiti ni Luz ay parang hindi nawawala sa isip ko. May mali ba sa akin? O may mali ba sa Pilipinas na hinintay ko? Kinagabihan. Habang nasa hotel ako, hindi ko maalis sa isip ko ang mga nakita ko sa San Isidro. Ang kamera ko ay nasa mesa. Puno ng mga video clips ng palengke. Ng jeepney. Ng mga batang nagsisipa. Pero parang wala akong maisip na sarcastic comment para idagdag. Sa Chicago, madali lang para sa akin na magpatawa-kutyain ang kakaibang kultura. Gumawa ng clickbait na pamagat tulad ng The Weirdest Foods in Asia. Pero ngayon, habang tinitingnan ko ang mga footage, parang may kakaibang bigat sa dibdib ko. Bakit ba kailangan kong i-mock ang mga bagay na nagpapasaya sa mga tao dito? Kinuha ko ang phone ko at nag-scroll sa mga lumang video ko. Puro negatibo. Puro pangungutya.
Pero dito sa Pilipinas, parang may kulang sa formula ko. Kinabukasan, nagpa siya akong bumalik sa palengke para maghanap ng bagong content. Pero sa totoo lang, gusto ko lang makita ulit si Luz. May kakaiba sa kanya yung ngiti niya. Yung paraan ng pag-aalok niya ng isaw kahit na alam niyang kinutya ko ito. Pagdating ko sa kanyang stall, abala siya sa pag-ihaw. Pero nang makita niya ako, parang nagliwanag ang mukha niya. Sir Ethan, akala ko hindi ka nababalik. Sabi niya, habang inaabot sa akin ang isang stick ng isaw. Sige na. Libre pa rin. Tumawa ako. Pero this time, may bahagi sa akin na gustong-gusto ng subukan. Luz. CJ. Isa lang. Sabi ko. Halos hindi makapaniwala sa sarili ko. Kinuha ko ang stick. Tiningnan ang mga inihaw na lamang loob. At kinagat ko. Ang unang lasa maanghang. Malinamnam. May tamis na hindi ko inasahanay parang sumabog sa bibig ko. Hu! Sabi ko. At tumawa si Luz. Sabi ko sayo. Sir. Masarap yan. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko na parang mali ang pagtawag ko sa isaw na barbaric. Pero hindi ko pa rin maamin sa sarili ko na nagkakamali ako. Noong araw na iyon, inimbitahan ako ni Kuya Ben na sumama sa kanya sa isang key special tour ng San Isidro. Boss, kailangan mong makita ang tunay na Pilipinas. Sabi niya habang nagmamaneho kami sa kanyang jeepney. Dumaan kami sa isang maliit na simbahan kung saan nagdadasal ang mga tao. At isang community center kung saan nagbibigay ng libreng pagkain ang mga voluntaryo. Ito ang bayanihan. Ethan. Paliwanag ni Kuya Ben. Kahit mahirap ang buhay, tulungan kami dito. Napatango ako. Pero sa loob, naguguluhan ako. Sa Chicago, bihira akong makakita ng ganitong klaseng pagtutulungan. Doon, parang lahat kami nag-iisa. Laging nagmamadali para sa sariling pangarap. Pero dito, kahit na mainit, maingay, at magulo, parang may kakaibang saya ang mga tao. Habang naglalakad kami, napansin ko si Mang Tony sa isang sulok. Abala sa pag-aayos ng mga upuan para sa isang event. Ethan. Perfect timing. Sabi niya. Tulungan mo kami sa paghahanda para sa fiesta bukas. Bago ko pa maprotesto. Heto na ako. Nag-aayos ng mga banderitas at mga lamesa kasama ang iba pang mga residente ng San Isidro. Habang nagtatrabaho kami, nagkukwentuhan ang lahat mula sa mga plano nila para sa fiesta hanggang sa mga simpleng kwento ng buhay nila. Si Aling Nida, ang tindera ng gulay, ay nagkwento tungkol sa anak niyang nagtapos ng kolehiyo dahil sa suporta ng komunidad. Si Kuya Ben naman, nagbiro tungkol sa kanyang jeepney na laging luma pero laging buhay. At si Luz, na sumali rin sa amin, ay nagkwento tungkol sa kanyang kapatid na pinapag-aral niya sa pamamagitan ng kanyang isawan. Kahit maliit lang ang kita. Sir, basta para sa pamilya. Sulit na. Sabi niya. At ang ngiti niya ay parang sinasabi na wala siyang hinintay na kapalit. Sa gabing iyon, nagsimula ang practice para sa isang malaking sayaw na bahagi ng fiesta. Ang mga kabataan ay nagsasayaw ulit ng kanilang sinulog-inspired na routine. At ang mga tambol ay parang tumitibok kasabay ng puso ko. Habang pinapanood ko sila, may kakaibang damdamin na bumalot sa akin. Ang mga galaw nila punong-puno ng buhay. Ng pag-asa ay parang nagsasabi ng isang kwento ng pagtitiis at pagdiriwang. Si Mang Tony, na nakaupo sa tabi ko, ay nagkwento tungkol sa kasaysayan ng Pilipinas kung paano sila nakaligtas sa mga bagyo, kolonyalismo, at kahirapan. Pero nanatiling masaya at matatag. Ethan,
Dito sa Pilipinas, hindi kami sumusuko. Kahit anong mangyari, may ngiti pa rin kami. Sabi niya. Napaisip ako sa Chicago. Kapag may problema, parang lahat kami tumatakbo palayo. Pero dito, parang hinaharap nila ang lahat ng may pag-asa. Bago matapos ang gabi, lumapit si Luz sa akin. Dala ang isang plato ng pansit at isang stick ng isaw. Sir Evan, kain ka muna bago umuwi. Sabi niya. Kinuha ko ang pagkain. At habang kumakain ako, napansin ko na hindi lang ito simpleng pagkain. Ang bawat kagat ay parang may kwento ang pagsisikap ni Luz. Ang pagmamahal ng komunidad. Ang kultura ng Pilipinas na unti-unting nagsisimulang magbago ng tingin ko. Pero kahit na naramdaman ko ang init ng kanilang pagtanggap, may bahagi pa rin sa akin na ayaw magpatalo. Hindi pa rin ako kumbinsido. Sabi ko sa sarili ko, siguro fluke lang to. Siguro bukas, babalik ang chaos na hinintay ko. Pero habang tinitingnan ko ang mga ilaw ng palengke at ang mga ngiti ng mga tao, parang unti-unting natutunaw ang mga hinintay ko tungkol sa bansang ito. Kinabukasan, nagising ako sa tunog ng mga tambol at sigawan mula sa labas. Ang araw ng fiesta sa San Isidro ay dumating na. At kahit gusto ko sanang manatili sa hotel para i-edit ang mga video ko, may kakaibang puwersa na parang hinila ako palabas. Ang kamera ko ay nasa kamay ko. Pero sa kauna-unahang pagkakataon, parang hindi ko alam kung paano ko ikukwento ang mga makikita ko. Sa Chicago, madali lang para sa akin na maghanap ng bagay na kutya-inisang kakaibang tradisyon. Isang kaguluhan sa kalsada. Pero dito, sa San Isidro, parang bawat hakbang ko ay may bagong sorpresa na hindi ko maipaliwanag. Pagdating ko sa palengke, ang buong barangay ay parang nag-iba. Ang mga kalsada ay pinalamutya ng makukulay na banderitas. At ang mga tao ay bihis-piste. Handa para sa parada. Si Kuya Ben ang unang nakita ko. Nakabarong at nakangiti habang inaayos ang kanyang jeepney para sa float ng fiesta. Boss Evan, sumama ka na. Ngayon mo makikita ang tunay na San Isidro. Sabi niya. Sumakay ako sa jeepney niya. At habang dumadaan kami sa mga kalye, nakita ko ang mga kabataan na nagsasayaw ng parehong sinulog-inspired na routine na nakita ko sa practice. Pero ngayon, mas malaki ang entablado. Mas makulay ang mga damit. At mas malakas ang tugtog ng mga tambol. Ang bawat galaw ay puno ng enerhiya. Parang sinasabi nila ang kasaysayan ng Pilipinas sa bawat hakbang. Sa gitna ng parada, nakita ko si Luz. Nakatradisyonal na Filipiniana dress. Sumasayaw kasama ang grupo. Ang ngiti niya ay parang ilaw sa gitna ng kaguluhan. At nang makita niya ako, kinawayan niya ako na parang matagal na kaming magkaibigan. Sir Evan. Tara. Sumali ka. Sigaw niya. Tumawa lang ako at umiling. Pero sa loob, may bahagi sa akin na gustong-gusto ng sumali. Na parang bahagi na ako ng komunidad na ito. Kinuha ko ang kamera ko at nagsimulang mag-record. Pero sa halip na magbiro tungkol sa kakaibang tradisyon, naramdaman ko na parang gusto ko lang i-share ang kagandahan ng nakikita ko. Guys, tingnan niyo to. Sabi ko sa camera. This is a Filipino fiesta. And it's incredible. Hindi ko inasahan ang mga salitang lumabas sa bibig ko. Pagkatapos ng parada, inimbitahan ako ni Mang Tony sa isang malaking salo-salo sa community center. Ang mga lamesa ay puno ng pagkain-adobo, lechon, pansit, at syempre, isaw. Si Luz ang nag-abot sa akin ng isang plato. At habang kinukwento niya kung paano inihanda ang mga pagkain, nalaman ko na ang bawat ulam ay may kwento. Ang lechon ay galing sa isang lokal na magsasaka na tinulungan ng komunidad noong nawalan siya ng pananim dahil sa bagyo.
Ang pansit ay gawa ng mga nanay sa barangay na nagboluntaryo para sa fiesta. At ang isawang pagkaing kinutya ko ay gawa mula sa recipe ng pamilya ni Luz, na ipinasa mula sa kanyang lola. Sa Pilipinas, Ethan, ang pagkain ay hindi lang pagkain. Ito ang kwento ng mga tao. Sabi ni Mang Tony habang kumakain kami. Habang kumakain ako ng isaw, napansin ko ang isang grupo ng mga dayuhan sa kabilang mesa. Isa sa kanila ay pamilyar si James Peterson, ang sikat na American chef na nakita ko noong una. Siya pa rin. Kumakain ng isaw na parang ito ang pinakamasarap na bagay sa mundo. Lumapit ako sa kanya, kamera sa kamay, at naglakas loob na magtanong. Chef James, ano ang ginagawa mo rito? Sabi ko. Halos hindi makapaniwala. Umiti siya at sinabi, Ethan. Right? I trained here in Manila years ago. The culinary scene here is world-class. This isaw. It's a masterpiece. The balance of flavors. The technique, it's art. Seryoso. Isaw. Art? Napatitig ako sa stick ng isaw sa kamay ko. At biglang parang nag-iba ang mundo ko. Ang pagkaing inakala kong i-barbaric ay pinupuri ng isang world-renowned chef. Ano pa ang mali sa mga hinintay ko? Nang gabing iyon, habang naglalakad ako pabalik sa hotel, ang mga salita ni Chef James, ni Mang Tony, at ni Luz ay parang umiikot sa isip ko. Ang Pilipinas na hinintay ko ang magulo, marumi, at backward na lugar ay hindi umiiral. Sa halip, nakita ko ang isang bansang puno ng buhay, ng pag-asa, ng mga tao na tumutulong sa isa't isa kahit na mahirap ang buhay. Pero kahit na nagsisimula akong makita ang kagandahan ng lugar na ito, may bahagi pa rin sa akin na natatakot. Ano ang mangyayari sa channel ko kung huminto ako sa pagiging sarcastic? Ano ang mangyayari sa akin kung aminin ko na mali ang lahat ng hinintay ko tungkol sa Pilipinas? Habang tinitingnan ko ang mga ilaw ng San Isidro, naramdaman ko na parang nasa bingit ako ng isang bagay na mas malaki, isang pagbabago na hindi ko pa handang harapin. Kinabukasan, nagising ako na may kakaibang bigat sa dibdib ko. Ang mga nakita ko sa fiesta, ang mga sayaw, ang pagkain, ang mga ngiti ng mga tao ay parang hindi naalis sa isip ko. Pero kasabay noon ay ang takot. Kung aminin ko na mali ang mga hinintay ko tungkol sa Pilipinas, ano na ang mangyayari sa akin? Sa channel ko? Sa buhay ko? Sa Chicago? Ang pagiging sarcastic? Ang pagkukutya sa mga bagay na kakaiba? Ang siyang nagbigay sa akin ng views? Ng pagkakakilanlan? Pero dito, sa San Isidro, parang unti-unting natutunaw ang Ethan na iyon. Kinuha ko ang kamera ko at nagpa siyang maglakad ulit sa palengke, umaasang makakahanap ng sagot. Pagdating ko sa isawan ni Luz, abala siya sa paghahanda ng mga stick ng lamang loob. Pero ngayon, may kakaibang lalim sa ngiti niya nang makita ako. Sir Ethan, balik ka na naman. Sabi niya, na parang inaasahan niya na ako. Hindi ka pa rin ba nadadala ng isaw ko? Tumawa ako. Pero this time, kinuha ko ang stick na inabot niya. Habang kinakain ko, napansin ko na hindi lang ito tungkol sa lasaang maanghang na sauce. Ang malinamnam na texture kundi tungkol sa kwento sa likod nito. Luz, bakit ka nga ba nagbebenta ng isaw? Tanong ko. Curious na talaga. Umiti siya. Pero may bahid ng lungkot sa mga mata niya. Para po sa kapatid ko. Sir, pinapag-aral ko siya. Maliit lang ang kita. Pero sapat na para makatapos siya ng kolehiyo. Napatitig ako sa kanya. Sa Chicago, bihira akong makakita ng ganitong klaseng sakripisyo. Doon, parang lahat kami nag-iisip lang ng sarili. Noong araw na iyon,
Inimbitahan ako ni Mang Tony na sumama sa isang outreach program sa isang orphanage sa San Isidro. Ethan, halika. Makikita mo kung paano kami nagtutulungan dito. Sabi niya. Pagdating namin, nakita ko ang mga batang tumatakbo. Tumatawa. Kahit na wala silang maraming bagay. Ang orphanage ay simple lang maliit na gusali. Ilang kama. At isang maliit na playground pero puno ng buhay. Si Luz ay naroon din. Nagdadala ng mga donasyon mula sa kita ng kanyang isawan. Sir Evan. Ito ang dahilan kung bakit hindi ako sumusuko. Sabi niya habang inaabot ang isang kahon ng pagkain sa isang bata. Napaisip ako, ang pagkain na kinutya ko ay hindi lang pagkain nito ang nagbibigay ng pag-asa sa mga bata dito. Habang naglalaro kami sa mga bata, nagkwento si Mang Tony tungkol sa Pilipinas. Ethan, alam mo ba? Dito sa bansa namin, kahit dumating ang bagyo, kahit magkaroon ng krisis, hindi kami natitinag. May sistema kami dito ang bayanihan. Ang pagtutulungan. Kahit gaano kahirap. Lagi kaming may ngiti. Sinabi niya rin na ang Pilipinas ay may isa sa pinakamabisang disaster response system sa mundo. Nahinanga ng mga dayuhan. Kami pa nga ang nagtuturo sa ibang bansa kung paano humarap sa kalamidad. Sabi niya. At may kakaibang pride sa boses niya. Napatitig ako sa kanya. Seryoso. Ang bansang inakala kong backward ay nangunguna sa mundo sa ganitong bagay. Nang gabing iyon, habang nasa hotel ako, nag-playback ako ng mga video ko. Pero sa halip na i-edit ang mga ito para sa mga sarcastic comment, napansin ko na iba na ang tono ko. Sa mga kuha ko ng fiesta, ng palengke, ng mga bata sa orphanage. Parang hindi ko na kailangang magpatawa. Ang kagandahan ng Pilipinas ang kultura. Ang mga tao. Ang pag-asa ay sapat na para magkwento. Pero may bahagi pa rin sa akin na natatakot. Kung i-upload ko ang mga ito. Kung aminin ko na mali ang mga hinintay ko. Ano na ang mangyayari sa akin? Sa channel ko. Kinuha ko ang phone ko at nag-type ng isang draft para sa susunod na video, What's Wrong About the Philippines? Pero bago ko pa ma-post, natigilan ako. Handa na ba ako? O natatakot pa rin ako na harapin ang katotohanan? Bago ako natulog, nakatanggap ako ng text mula kay Luz. Sir Evan, salamat sa pagpunta sa orphanage kanina. Sana naman nagustuhan mo ang Pilipinas kahit papaano. Kasama ng text ay isang picture ng mga batang nakangiti. Hawak ang mga donasyon mula sa kanyang isawan. Napangiti ako. Pero kasabay noon ay ang bigat sa dibdib ko. Ang Pilipinas na hinintay ko ang magulo. Marumi. At barbaric na lugar ay hindi totoo. Sa halip, nakita ko ang isang bansang puno ng pagmamahal. Ng sakripisyo, ng pagtutulungan. Pero ang tanong, handa na ba akong aminin ito? Hindi lang sa mga tao, kundi sa sarili ko. Kinabukasan, nagising ako na parang may hinintay na sagot sa loob ko. Ang mga nakita ko sa San Isidro ang fiesta. Ang orphanage. Ang mga kwento ni Luz, Mang Tony, at Kuya Ben ay parang nag-iwan ng bakas na hindi ko maipaliwanag. Pero kasabay noon ay ang takot na bumabagabag sa akin. Kung i-upload ko ang video na inamin ko ang aking pagkakamali tungkol sa Pilipinas, ano na ang mangyayari sa akin? Sa channel ko? Sa mga viewers ko na sanay sa aking sarkasmo. Kinuha ko ang kamera ko at nagpa siyang maglakad ulit sa palengke. Umaasang makakahanap ng linaw. Sa palengke, ang mga pamilyar na tunog at amoy ay muling bumalot sa akin ng usok mula sa mga ihawan. Ang tawanan ng mga tindera. Ang mga batang naglalaro. Pero ngayon, hindi na ito parang kaguluhan sa akin. Parang musika na.
Isang ritmo ng buhay na hindi ko naintindihan noong una. Nakita ko si Luz sa kanyang isawan. Abala sa pag-ihaw ng mga stick ng isaw. Sir Evan. Mukhang regular ka na rito ah. Sabi niya. Na may ngiti na parang laging handang tanggapin ako kahit ano pa ang sabihin ko. Luz. Paano mo nagagawa to araw-araw? Tanong ko. Habang kinukunan siya ng video. Ang pagtatrabaho. Ang pagtulong. Kahit pagod ka na? Umiti siya at sinabi. Sir. Dito sa Pilipinas. Kapag para sa pamilya at komunidad. Hindi mo na iniisip ang pagod. Basta't may saysay. Tuloy lang. Habang nagkukwentuhan kami. Dumating si Kuya Ben sa kanyang jeepney. Kasama ang ilang turista na mukhang mga Amerikano rin. Boss Evan. Sumama ka sa amin. Dadalhin ko sila sa isang espesyal na lugar. Sabi niya. Sumakay ako. At dinala kami ni Kuya Ben sa isang community garden sa labas ng San Isidro. Doon. Nakita ko ang isang grupo ng mga residente na nagtatanim ng gulay at nag-aayos ng mga irigasyon. Si Mang Tony ang nangunguna. At ipinaliwanag niya na ang hardin ay bahagi ng isang proyekto para matiyak na may pagkain ang barangay kahit dumating ang bagyo. Ethan. Dito sa Pilipinas. Natuto kaming maghanda. Hindi kami naghihintay ng tulong mula sa labas. Kami ang gumagawa ng paraan. Sabi niya. Napatitig ako sa mga tao mula sa mga bata hanggang sa mga matatanda na nagtutulungan. Nakangiti kahit napawisan at marumi ang mga kamay nila. Sa hardin. Nakita ko rin ang isang grupo ng mga kabataan na gumagawa ng isang mural. Ang disenyo ay isang malaking larawan ng isang jeepney. Isang mangkok ng adobo. At isang pamilya na magkakasama. Na may nakasulat na bayanihan. Tinanong ko si Mang Tony kung ano ang ibig sabihin nito. Ethan. Ang bayanihan ay ang puso ng Pilipinas. Kapag may nangangailangan, lahat kami tumutulong. Walang iniiwanan. Sabi niya. Napaisip ako sa Chicago. Kapag may problema, parang lahat kami tumatakbo palayo. Pero dito, parang lahat sila lumalapit sa isa't isa. Ang kamera ko ay naka-on. Pero sa halip na mag-record ng isang bagay na kutyain, gusto ko lang i-capture ang sandaling ito ang mga ngiti. Ang pagtutulungan. Ang buhay. Nang hapong iyon, inimbitahan ako ni Luz na sumama sa isang pagbisita sa orphanage ulit. Doon, nakita ko ang mga batang naglalaro, kumakanta, at tumutulong sa isa't isa. Si Luz ay nagdala ng isang kahon ng mga laruan at pagkain mula sa kita ng kanyang isawan. Sir Evan. Salamat sa pagtulong kahapon. Sabi niya. Kahit dayuhan ka. Parang bahagi ka na ng San Isidro. Napatigil ako. Bahagi ng San Isidro. Ako. Na noong una ay kinutya ang lugar na ito. Pero habang tinitingnan ko ang mga batang tumatakbo at ang mga voluntaryong nakangiti, naramdaman ko na parang may hinintay akong umuwi rito. Kahit na hindi ko pa rin lubos na naiintindihan. Nang gabing iyon, habang nasa hotel ako, nagdesisyon ako. Kinuha ko ang laptop ko at in-upload ang video na in-edit ko. Ang pamagat, I was wrong about the Philippines. Sa video, inamin ko ang lahat ng aking mga hinintay. Ang aking pangungutya. At kung paano nabago ng Pilipinas ang tingin ko. Guys, this country isn't what thought it was. It's not chaos or backwardness. It's a place of hope. Of community. Of heart. Sabi ko sa camera. Pindutin ko ang i-upload. At habang hinintay ko ang mga reaksyon, naramdaman ko ang kakaibang kapayapaan. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi ko inintindi ang views o likes. Ang mahalaga ay ang katotohanang naibahagi ko.
Pero isang tanong pa rin ang nanatili sa isip ko, ano na ang susunod para sa akin? Pagkatapos i-upload ang video. Para akong hinintay ng isang malaking sagot mula sa mundo. Sa Chicago. Ang bawat video ko ay tungkol sa views, likes, at shares pero ngayon. Habang nakaupo ako sa maliit na kwarto ng hotel sa San Isidro. Parang wala na akong pakialam sa mga numerong iyon. Ang mahalaga ay ang naramdaman ko habang ginagawa ang video, ang katotohanan. Ang pag-asa. Ang kagandahan ng Pilipinas na unti-unti kong natutunan. Pero kasabay noon ay ang takot. Ano na ang susunod? Kung hindi na ako ang sarcastic na Ethan the Explorer. Sino na ako? Kinuha ko ang phone ko at tiningnan ang mga comments sa bagong video. Sa aking gulat, dumaing ang mga positibong reaksyon mga Pilipino at maging mga dayuhan na nagsabing naantig sila sa aking kwento. Pero may bahagi pa rin sa akin na nag-aalala, paano ko ipagpapatuloy ito? Kinabukasan, nagpasya akong bumalik sa palengke para kausapin si Luz. Kailangan ko ng payo. Ng linaw. Pagdating ko sa kanyang isawan. Abala siya sa paghahanda ng mga steak. Pero nang makita niya ako, mumiti siya na parang matagal na kaming magkaibigan. Sir Evan. Viral ka na yata. Biro niya. Habang inaabot sa akin ang isang stick ng isaw. Na-watch ko ang video mo. Ang ganda. Sir. Salamat sa pagbabahagi ng kwento ng Pilipinas. Napatigil ako. Ako. Na dating kinutya ang pagkain niya. Ay pinupuri niya ngayon? Luz. Paano mo nagagawa to? Tanong ko. Ang pagiging mabait. Kahit na may mga kagaya ko na dumating na may prejudice. Umiti siya at sinabi, Sir, dito sa Pilipinas, tinuturuan kami ng pakikisama. Kahit ano pa ang sabihin mo. Alam ko na may mabuti sa puso mo. Noong araw na iyon, inimbitahan ako ni Mang Tony na sumama sa isang pagpupulong sa barangay hall. Doon, ipinaliwanag niya ang mga plano para sa susunod na proyekto ng San Isidro isang scholarship program para sa mga bata sa orphanage. Ethan, ang Pilipinas ay hindi lang tungkol sa mga fiesta o pagkain. Sabi niya, ito ay tungkol sa pag-asa. Sa pagtutulungan. Sa pagbangon kahit gaano kahirap. Habang nakikinig ako, napansin ko ang isang grupo ng mga profesional mga inhinyero, doktor, at guro na voluntaryong tumutulong sa komunidad. Sinabi ni Mang Tony na ang Pilipinas ay may isa sa pinakamataas na literacy rate sa Asia. At ang mga universidad dito ay gumagawa ng mga world-class na profesional. Napatitig ako sa kanya. Seryoso. Ang bansang inakala kong i-third world ay nangunguna sa edukasyon at paglilingkod. Habang naglalakad kami pabalik sa palengke, nakita ko si Kuya Ben. Naabala sa pag-aayos ng kanyang jeepney. Boss Evan. Balita ko. Mananatili ka na raw dito. Tanong niya. Na may ngiti. Tumawa ako. Pero sa loob, naguguluhan ako. Mananatili. Hindi ko pa nga alam kung ano ang gagawin ko. Pero habang tinitingnan ko ang mga tao sa paligidang mga tindera, ang mga bata, ang mga voluntaryo parang may bahagi sa akin na ayaw nang umalis. Sa Chicago, ang buhay ko ay puro pagmamadali. Puro pagpapanggap. Pero dito, sa San Isidro, parang natagpuan ko ang isang bagay na hinintay ko, ang pakiramdam ng pagiging bahagi ng isang komunidad. Nang gabing iyon, nagpasya akong sumali sa isang maliit na salu-salo sa isawan ni Luz. Doon, nagkwento siya tungkol sa kanyang pangarap na magbukas ng sariling restaurant balang araw. Pero kahit maliit lang tong isawan. Sir, masaya na ako. Kasi nakakatulong ako. Sabi niya. Napaisip ako sa Chicago. Ang pangarap ko ay maging sikat.
Magkaroon ng milyon-milyong views. Pero si Luz, kahit simple ang pangarap niya, ay puno ng layunin. Bago matapos ang gabi, kinuha ko ang kamera ko at nag-record ng isa pang video. Guys, this is the Philippines. Sabi ko, it's a country that taught me what it means to live with purpose. With heart. With community. Habang ini-upload ko ang video, naramdaman ko na handa na akong harapin ang anumang mangyari kahit na ito ang simula ng isang bagong Ethan. Kinabukasan, nagising ako na may kakaibang gaan sa dibdib. Ang mga araw ko sa San Isidro ay parang nagbago ng lahat mula sa aking pagtingin sa Pilipinas hanggang sa aking sarili. Ang kamera ko, na dating puno ng mga sarcastic na kuha, ay ngayon puno ng mga video ng mga ngiti, ng mga kwento, ng mga tao na nagbigay sa akin ng bagong perspektibo. Pero sa gitna ng kakaibang kapayapaang iyon, may tanong pa rin sa isip ko, ano na ang susunod? Kinuha ko ang laptop ko at tiningnan ang aking channel. Ang video na I Was Wrong About the Philippines ay umabot na sa milyon-milyong views. At ang mga komento mula sa mga Pilipino at dayuhan ay puno ng suporta. Pero hindi ang mga numero ang nagpasaya sa akin. Ito ang pakiramdam na sa wakas. Nagbahagi ako ng isang bagay na totoo. Nagpasya akong bumalik sa isawa ni Luz para magpaalam bago umuwi sa Chicago. Pero habang naglalakad ako patungo sa palengke, napansin ko na parang hindi ko gustong umalis. Ang mga tunog ng mga tricycle. Ang amoy ng inihaw. Ang mga tawanan ng mga tao, lahat iyon ay parang naging bahagi na ng araw-araw ko. Pagdating ko sa stall ni Luz, abala siya sa pag-ihaw. Pero nang makita niya ako, ngumiti siya na parang alam niya ang sasabihin ko. Sir Evan, uwi ka na ba? Tanong niya. Habang inaabot sa akin ang isang stick ng isaw. Kinuha ko ito at mumiti. Luz, hindi ko alam. Pero sigurado akong babalik ako rito. Sabi ko. Tumawa siya at sinabi. Sir, kapag bumalik ka, libre pa rin ang isaw. Bago ako umalis, inimbitahan ako ni Mang Tony sa isang huling pagpupulong sa Barangay Hall. Doon, ipinakita niya ang plano para sa isang bagong community center na magbibigay ng libreng edukasyon at trabaho sa mga residente ng San Isidro. Ethan, ito ang Pilipinas. Sabi niya, kahit gaano kahirap, lagi kaming nagtutulungan para umangat. Napatitig ako sa kanya. At sa mga tao sa paligid, mga voluntaryo, mga guro, mga magulang na lahat ay nagtatrabaho para sa isang layunin. Sa Chicago, bihira akong makakita ng ganitong klaseng pagkakaisa. Doon, parang lahat kami nag-iisa. Naghahabol ng sariling pangarap. Pero dito, ang pangarap ay para sa lahat. Habang naglalakad kami pabalik sa palengke, nakita ko si Kuya Ben, naabala sa pagpapakintab ng kanyang jeepney. Boss Evan, balik ka ha. Sabi niya, na may ngiting parang sinasabi na bahagi na ako ng San Isidro. Tumango ako at sinabi, Kuya Ben, babalik ako. Pero bago yun, gusto ko munang matuto ng Tagalog. Tumawa siya at sinabi, CJ, Boss, libre rin ang aral ko. Sa sandaling iyon, napagdesisyonan ko na hindi pa ako uwi. Mananatili ako sa Pilipinas. Kahit pansamantala. Para matuto pa. Para maging bahagi ng komunidad na ito. Nang gabing iyon, nag-record ako ng huling video para sa aking channel. Kumusta? Mga kaibigan. Ako si Ethan Carter. At ito ang kwento ng Pilipinas, ang bansang nagpabago ng buhay ko. Dito, natutunan ko ang tunay na kahulugan ng bayanihan, ng pakikisama, ng pag-asa. Ang Pilipinas ay hindi lang isang lugar.
Ito ang pinakamagandang bansa sa mundo. Dahil dito, ang mga tao ang tunay na kayamanan. Habang ini-upload ko ang video, naramdaman ko na wala na ang dating Ethan ng sarcastic, cynical na vlogger. Sa lugar niya ay isang bagong Ethan, na handang magbahagi ng mga kwento ng pag-asa at pagbabago. Bago matapos ang araw, sumali ako sa isang maliit na salu-salo sa isawan ni Luz. Habang kumakain kami ng isaw at pansit, nagkwento si Luz tungkol sa kanyang kapatid na malapit nang makatapos ng kolehiyo. Si Mang Tony naman ay nagbiro tungkol sa susunod na fiesta. At si Kuya Ben ay nagkwento tungkol sa kanyang jeepney na inlaging buhay. Sa gitna ng tawanan at kwentuhan, naramdaman ko na parang umuwi ako. Ang Pilipinas, na dating inakala kong magulo at barbaric, ay naging tahanan ko. At habang tinitingnan ko ang mga ilaw ng palengke, alam ko na ito ang simula ng isang bagong kabanata sa buhay ko. Kumusta, mga kaibigan? Ang kwento ko ay tungkol sa pagbabago kung paano ako, isang dayuhan na puno ng hinintay, ay natutunang magmahal sa Pilipinas. Kung may ganitong kwento rin kayo, ibahagi niyo sa comments. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa mas maraming kwento ng pag-asa.